Did you hear me, Danny? Tanong ni Angela na nilangkapan ng sarcasm. Bagaman, hindi siya sigurado kung matutuwa o malulungkot sa nakitang reaksyon nito. Mas mabuti pa sanang hindi na lang niya ito kinakitaan ng anumang emosyon nang sa gayon ay hindi siya nalilito. Nang sa gayon hindi niya naiisip ang mga paano kung at paano kapag na biglang sumingit sa kanyang isipan. Narinig ko, anitong halos magsalubong ng mga kilay sa pagkakunot ng noo. Anong inaasahan mo? Babatiin kita at ipagdarasal na sana'y maging maligaya ka sa kanya? Wala akong inaasahang anuman mula sa'yo, Danny. Sinabi ko na sa'yo, gusto ko lang nabigyan mo ko ng katahimikan. Ngumisi ito ng nakakaloko. At sinabi ko rin hindi ko maibibigay sa'yo yon, hindi ba? At ngayong alam ko ng plano mo sa lalaking yon, ay alam ko na rin kung anong susunod kong hakbang. What? What would you do? Kill him? Papatayin mo ba si Abdul dahil siyang lalaking magpapaligaya sa akin? Sabi ni Danny, kaakibat ang isang aroganteng ngiti. Hindi ko sisirain sa ganung paraan ng buhay ko nang dahil lang sa isang babae, Angela. Hindi ako mamamatay tao. Kung ganon, anong balak mong gawin? Patience, my dear, patience, sabi nito at huwag kang mag-alala. Hindi ka mainip sa paghihintay. You're sick, Danny, bulalas ni Angela. Sa muling pagpiksi niya binitawan na nito ang kanyang braso. Mind your own business because I don't want you sneaking behind my back. Kailangan mo lang maging handa sa lahat ng oras, Angela. Dahil mangyayari ang sinasabi ko sa oras na hindi mo inaasahan. Inirapan niya ito bago mabilis na tinalikuran. Narinig pa niya ang naaaliw na halakhak nitong tila bantingin sa kanya isang katawa-tawang bagay. Pero hindi na niya ito pinansin. Ang mahalagay na laman niyang tuloy pa rin ang balak nitong paghihiganti. Maski pa paano'y makakapaghanda siya sa anumang pangyayari. Upang makaiwas kay Danny, ay ginugol niyang sumunod na mga oras kasama sin Abdul at Kay. Pinlano nila ang isang night swimming kung saan sa tabi na rin sila ng swimming pool maghahapunan. Alas 7 ng gabi, kagagaling lang ni Angela sa kanyang kwarto, suot ang asul na two-piece bikini. Nang maabutan niyang nasa sala si Maylie at Danny kausap ang kanyang mama. Aywan kung bakit sanay naman siyang maglakad sa runway sa kakarampot na saplot pero sa pagkakataong iyon, sa presensya ni Danny bigla siyang nakaramdam ng matinding kaba. At nang humagod ang tingin nito sa kanyang kabuuan, pakaramdam niya'y nahuhubad ang kanyang two-piece bikini. Habang si Maylie ay hindi niya alam kung paghanga o pagkaingit ang kalakip na titig na pinagkaloob sa kanya. Nagkagayon man ay walang disgustong inaasahan niyang makikita doon. I've invited them to join us for dinner, Iha. Would that be okay with you? Mas masaya naman kapag marami, hindi ba? Nakangiting sabi ng mama niya. Hindi siya bastos para tutulan ang ginawang pang-iimbita nito sa dalawa. Tumango siya at sinabing ang imbitasyon extended din sa pinlano nilang night swimming dahil naisip niyang tanggihan yun ng dalawa. Subalit nagulit siya nang sabihin ni Maylie na walang problema. Meron daw naman itong maisusuot dahil sa bathing suit nitong naiwan sa cottage ni Danny. I'll go ahead, sabi niya lang ni Angela. Bilang pagtatapos sa usapan. Hihintay na lang namin kayo. Okay, nakangiting sabi ni Maylie na tila excited sa ideyang makakasama silang maglalangoy sa swimming pool. Bagaman pumayag sa suhestyon ng ina ay mabigat pa rin ang loob niya na makasama ang dalawa. Nahahalata ni Kay ang pagkawala niya sa mood nang magbalik sa kinaroroonan nito at ni Abdul. Nang sabihin niyang dahilan ay natatawang kinalman itong kanyang damdamin. Come on girl, kung makikita ni Danny na nainis ka sa kanila baka lalo ka lang niyang asarin. Be a sport, ipakita mong wala kang pakialam sa kanila. At kung ako sa'yo, si Abdul na lang ang aking aasikasuhin. Tingnan ko lang kung hindi siya magselos. May kahalong kilig na pagtataray nito. You have a point there, sabi niya habang nag-iisip. Napatango si Angela. Pero paano naman sa panig ni Abdul kung gagamitin niya ito para pagselosin si Danny? Ay tsak na bibigyan niya ito ng pag-asa. Handa na ba siyang tanggapin ang pag-ibig ng lalaki? Come on you two, tawag sa kanila ni Abdul nang matapos ang isang lap. Are you guys stand there all night? Why aren't you join me? Halika na, mag-enjoy na tayo habang wala pa sila. Are we going to wait for them? Come on, sabi ni Kay na tinirik pang mga mata bago nagsimula ng humakbang palapit sa kinaroroonan ni Abdul. Natatawang sumunod na lang siya sa kaibigan. Danny was such a nice guy, sabi ni Maylie. Makaraang samahan si Angela na maupo sa gilid ng swimming pool. Mula nang lumusong ang babae sa pool ay kapansin-pansin lagi na lang itong nakadikit sa kanya.
Hindi niya alam kung paraan yun ng babae upang huwag sila magkaroon ng pagkakataon ni Danny na makalapit sa isa't isa. Gusto niyang sabihin wala itong dapat ipag-alala na matagal nang tapos ang relasyon nila ni Danny. Pero sinarili na lamang niya yon. Tinanggap niya ang pakikipaglapit sa kanya ni Millie ay paraan ng pagpapakita nitong nais siyang maging isang kaibigan. After all, inaamin nito na tagahanga niya ito. I've heard so much about you, Angela, and I really admire you a lot. Anitong pumukaw sa kanyang pagmumuni-muni. Marahil ay naramdaman nitong ayaw niyang pag-usapan ng binata kaya ito na rin ang nagpatiunang ibahin ng usapan. Well, what can I say? Sabi ni Angela sa kawalan na masabi. That was nice of you, thank you. Oh, magsiahon na muna kayo't lalamig ang pagkain. Sabi ng mama niya na siyang umisiste sa kawaksi sa pag-iihaw. Excuse me, sabi niya kay Melit lumangoy patungo sa kabilang bahagi ng swimming pool. Kung saan naroon si Abdul, kausap si Danny. Dinner's ready, Abdul, na makalapit sabi niya habang sinasadyang huwag pansinin ang huli. It's a pleasure talking to you, Attorney Mendoza, sabi pa ni Abdul at kinamayan ang binata. Naintriga siya sa kung anong napag-usapan ng dalawa. Sa sasandaling pag-uusap ng mga ito, magkagayon man ay agad na niyang pinali sa isip ang anumang posibilidad. Ayaw na muna niyang mag-isip. Siguro naman, ano man yun ay walang kinalaman sa kanya't nakaraan nila ni Danny. Nang dumulog ang lahat sa mesa ay tiniyak ni Angela na asikasong-asikaso niya si Abdul mula sa paglalagay ng pagkain sa plato nito hanggang sa tubig sa baso. Nais niyang ipakita kay Danny kung paano niya bigyan ng importansya ang lalaki. Why don't you take a bite, sweetheart? Ani ni Abdul at sinubos sa kanyang kaperasong inihaw na karne. Tinanggap niya yun bago ito naman ang sinubuan. Nakita niyang kinikilig si Kay sa kinaupuan nito. Habang ang kanyang mama at si Lola Soledad ay tahimik lang na nakamasid sa kanila kung natutuwa ang dalawa sa nangyayari hindi niya alam. Nasa kalagitnaan sila ng hapunan. Nang kunin ni Abdul ang kamay niya at hingin ang atensyon ng lahat. Bigla siyang kinabahan sa antisipasyon. Malakas ang kutob ni Angela na may kinalaman sa kanilang dalawa ang ipapahayag nito. I know you might think that this is not the right time to talk about it, sweetheart, but I can't wait any longer. There was a pause. Maya-may masuyo nitong hinagka ng kanyang kamay. Humaplas sa kanyang pusong gesture na yon. Hindi niya tinatawang hinahangaan niya si Abdul sa magagandang katangian nito at baka sakaling ang mga yon ang maging basihan niya sa pagpayag sa anumang iaalok nito. Maya-may nakita niyang dinampot ni Abdul ang nakataob na mangkok sa gilid ng plato nito. Tumambad sa paningin na lahat ang isang maliit na velvet box. At habang tahimik na nakamasid sa kanilang mga ito ay napatunayan naman ni Angela sa kanyang sarili na tamang kutob niya. They say diamonds are forever. Patuloy ni Abdul nang buksan ang kahon at iabot sa kanya. Then I'm sure this ring symbolizes my feelings for you. Wala siyang masabi na pagmasdan ng tampok na diamanting kumikislap-kislap sa tama ng liwanag ng ilaw. I want you to be my wife, Angela. With them as witnesses, I'm asking you, will you marry me? Pakiramdam ni Angela ay sandaling tumigil sa pag-inog ang mundo. Maang na isa-isa niyang tiningnan, ang bawat mukha ng tulad ni Abdul ay naghihintay sa kanyang magiging kasagutan. Nagtagal ang mga mata niya kay Danny at nabakas niya sa mukha nitong isang damdaming ewan kung dapat niyang paniwalaan. Galit ba yung nasasalamin niya sa mga mata nito? Pagtutol? Nasasaktan pa bang isang taong nagsasabing bato ang puso? Sweetheart, untag ni Abdul sa kanya. Bumalik ang tingin niya sa lalaki at nakita ni Angela sa mukha nitong pag-asam. Napabuntong hininga siya. Si Abdul ay isang gwapo at mayamang lalaki na kayang bili ng anumang bagay sa mundo. Pinag-aagawan at pinapantasya ito ng kababaihan. Pero sa dinami-rami na nakakahigit sa kanya ay siyang pinili nito. Siya ang sinundan-sundan. Ipinakita at ginawa nitong lahat para maniwala siyang tapat ang sinasabi nitong pagmamahal. Tadhana nga ba? Si Abdul nga kayang tinakda sa kanya ng kapalaran at hindi si Danny? Minsan pa niya sinulyapan ng kanyang mama, ang kanyang Lola Soledad, si Kay, si Maylie at si Danny. Sa isip ay hinihiling niya sa Diyos na bigyan siya ng palatandaan. Pero lumipas ang mga sandali na walang nangyayari. Hindi niya alam kung matutuwa o manghihinayang. Goodbye, Danny. Maraming salamat sa pag-ibig mo, bulong ng isip ni Angela. Pinigil niya ang luhang nagbabantang sumungaw sa kanyang mga mata. Nang muli niyang balingan si Abdul ay kinuha niyang singsing at sinuot sa kanyang daliri. Nakita niya na magliwanag ang mukha nito. Sumilay doon ang labis na kaligayahan. I will marry you. Sabi niya pineke ang pinakitang kaligayahan. You don't know how happy I am right now, Angela. Anito nang yakapin siya talikan sa pisngi. Me too.
Sagot niya, ngunit ang toto'y kasabay niyang namatay ang isang bahagi ng puso niya. Well, what a pleasant surprise. Kulang sa kasiyahang komento ng kanyang mama. Hindi niya alam kung bakit kailangan itong sulyapan si Danny na para bang humihingi ng paumanhin. Ngumiti si Angela upang ipakitang taos sa puso niyang mga desisyon. Aren't you happy for me, Mama? Tanong niya sa tonong animoy, malapit na malapit sila sa isa't isa. Lagi kong iniisip ang kaligayahan mo, anak. May lungkot sa tinig na sagot nito. Of course, we are happy for you, Iha. Nakangiting sagot ni Lola Soledad. We always want you to be happy. Thanks, Lola, sabi niya. Sa sulok ng mga mata ni Angela nakita niya ang nanggagapi ni Maylie ang kamay ni Danny. Naisip niya marahil ay naiinggit ito sa kapalarang dumating sa kanya. Do you have a champagne? Ani ni Kay. I guess this call for a celebration. Yeah, right. Sabi ng isip niya, dapat ko ipagdiwang ang pagtatapos ng kahibangan ko kay Danny. 2 araw lang ang maaring itigil ni Abdul sa Pilipinas dahil sa importanteng economic summit na nakatakda nitong daluhan sa Switzerland. Kaya naman napagkasunduan nilang pag-uusapan na lang ang mga detalye ng kasal sa pagbabalik nito sa susunod na buwan. Sinabi rin niya sa lalaki na bagaman pumayag siyang maging engaged dito, ay hindi nangangahulugan yon. Natatalikuran na niya ang kanyang karir. Naunawaan siya nito at nangakong hindi nito hahadlangan ang kanyang kagustuhan. Pumayag din ito nang sabihin niyang maaari lang nilang itakda ang kanilang kasal sa susunod na taon. I'm a very busy man, Angela. You know that? Sabi pa nito. But I don't want you to think that you're not on top of my priority because you are now. I will call you up open wherever I am and whenever I can. Don't worry about me, Abdul, sabi naman niya. I always think of you. Isang masuyong halikang kinintal nito sa kanyang mga labi. Nang sabihin niya yun, nakita ni Angela na nakamasid sa kanila si Danny mula sa hindi kalayuan, pero mabuti nga yun. Gusto niya makita nitong nagpapaubaya siya kay Abdul nang sa gayon ay higit itong maniwala sa sinabi niyang kasinungalingan. Pasado 11:00 na umahon sila sa swimming pool. Ang mama niya at si Lola Soledad ay nauna na magpahinga dakong 9:00 ng gabi. Kasama ni Danny si Maylie na nagtungo sa cottage ng binata. Ayaw niyang isipin na magdamag na magkakasama sa isang kwarto ang dalawa. Ayaw niyang isipin ang maaari pang mangyari, ngunit tuksong nagbabangon ng mali siya sa kanyang isipan. At sa kabila ng lahat ng pagnanais niyang kalimutan ng nakaraan, ay nasasaktan pa rin siya. Good night, darling, sabi ni Kay na makapasok na sa villa. Inukupan nito't ni Abdul ang 2 sa 3 guest room doon. Good night, Kay. Pagkasabi nun ay si Abdul naman ang kanyang binalingan. Good night, sweetheart. At hinagka niya ito sa pisngi. Isang halikang ginanti ni Abdul sa kanya. Sa pagkakataong yun ay mariin at matagal ang halik na ipinagkaloob nito sa kanya. Pakiramdam ni Angela na maga ang kanyang mga labi nang sa wakas bitawan siya nito. That was too much, nagbibirong sabi niya upang hadlangan ang pagnanasang nabakas niya sa mga mata nito. Bago pa maulit ang halik ay pasimple na siyang humakbang papanhik sa hagdan. Sweet dreams, sweetheart, pahabol pa niya. Nakita niya napangiti si Abdul bago naiiling na pumasok na sa guest room. Pinagpauna na rin niya ang kanyang mga limitasyon sa kanilang relasyon kaya maski papaano, batid niyang alam nitong hindi siya dapat pilitin. Angela, bahagyang nagulat si Angela na may tumawag sa kanyang pangalan. Nang lumingon siya nakita niya ang abuela. Nakatayo ito sa tapat ng pintong patungo sa kinaroroonan niyang maliit na terasa kung saan mula doon ay matatanaw ang cottage na inukupan ni Danny at Maylie. Lola Soledad. Lumapit ito tinukod ang kamay sa sandalan ng single sofa na kinaupuan niya. 2:00 na madaling araw, Iha. Ano pong ginagawa mo dito? Hindi ka pa ba matutulog? I can't sleep, Lola. Sabi niya nang tumingala at hawakan ng kamay nito. Ngumiti at hinaplos ang kanyang pisngi. Hindi rin ako nakatulog ng gabing hingi ng lolo mo sa akin ng mga magulang. Ang aking kamay. Anito. Ngumiti siya. Siguro nga'y dahil doon, Lola. Pumatlang ang katahimikan. Are you happy, Angela? May seryosong tanong nito. Forgive me for saying this, Iha, pero hindi ko makitang kaligayahan sa mga mata mo nang tanggapin mong alok na kasal ni Abdul. I'm happy, Lola Soledad. Salat sa katotohanan ang sagot ni Angela. Hinaplos nitong kanyang buhok bago masuyo siyang tinitigan. Masaya ka nga ba, Iha? Hindi na niya nagawang sumagot sa ikalawang pagtatanong nito. Hindi na niya magawang magsinungaling. Napabuntong hininga siya bago ibinaling sa hugis bangkang buwan ang paningin. Are you sure about your decision, Angela? Seryosong tanong nito. Mahal ako ni Abdul. Nararamdaman kong tapat ang damdamin niya sa akin. And he's a good catch, right?
Nilangka pa niya ng tawang sinabi pero lalo lang naging hungkag ang kanyang pakiramdam. Gusto kong maging maligaya ka, Angela. Kung nabubuhay ang papa mo'y tsak kung iyon din ang sasabihin niya. Kahit hindi pa namin kilala ng lubusan ng Abdul na ito, ay hindi kami tumututol ng mama mo. Gusto ka lang namin paalalahanan na ang pag-asawa ay isang seryosong bagay. Nanatili siyang tahimik, hinayaan niyang abuela sa mga nais nitong sabihin. Follow your heart, Angela. Listen to it. Talaga bang si Abdul ang lalaking gusto mong makasama sa buhay? Hindi kaya may isang lalaking nagmamayari sa puso mo? Pagkarinig sa sinabi nito'y napakunot ang kanyang noo. Muli niya itong binalingan. Nagtatanong ang tingi pinungkol niya sa abuela. Are you trying to say something, Lola? What? Me? Nothing? Anitong halatang may tinatago. I just want you to be happy. That's all. I'll be happy, Lola. Don't worry. I'll make sure na magiging maligaya ako sa aking naging desisyon. Naniniwala na ako, pero makakabuti sigurong bumalik ka na sa kwarto mo't magpahinga. Baka magmukha kang zombie niyan. Baka biglang bawiin ni Abdul ang iaalok sa'yo. Nilangka pa nito ng birong huling sinabi. You don't want that to be happen, do you? Ngumiti si Angela bago nagpa siyang tumayo. You have a point, Lola, kaya matulog na nga tayo? Pagkasabi nun inakbayan na niya ito't magkasabay na silang bumalik sa loob ng bahay. Hindi na ito pumasok pa sa kanyang kwarto, kaya nang isara niyang pinto ay nagtaka siya nang maramdamang bukod sa kanya tila may ibang tao pa doon. Bigla siyang kinabahan, dahan-dahan siyang pumihit at doon nga sa sulok ay nakita niya nakatayo si Danny na kampanteng naghihintay. Dapat sana'y binuksan niya ang ilaw upang higit na magliwanag ang kwartong tinatanglawan lang ng night lamp na nasa may ulo na ng kama. Ngunit hindi na niya nagawa yun nang mabilis na lumapit si Danny tilahin siya sa paupo sa gilid ng kama. We have to talk. May di ng bawat katagang binitawan nito. Pumiksi si Angela. Wala tayong dapat pag-usapan. Bakit ba basta ka nalang pumapasok dito? Wala na ba akong privacy? To hell with it, Angela. Kailangan kong gawin ito para makapag-usap tayo ng masinsinan. Hindi ka magpapakasal sa Abdul na yun. Do you hear me? Hindi ako papayag. Anong karapatan mong tumutol? You're not my father. Hindi rin kita kamag-anak. What makes you think na pakikinggan kita? Ginagawa mo lang ito para saktan ako, hindi ba? Pakakasalan mo rin ba si Maylie para lang pasakitan ako? Nakita niyang nagtiim ang bagang nito bago napamura. Tila may nais itong ibulalas na ayaw rin namang sabihin. Funny, isn't it? Pinipigilan mo ako magpakasal kay Abdul habang ikaw naman ay tinatakdang kasal kay Maylie. What do you want me to do? Iyakan ang iyong magandang kapalaran? Kung sabihin kong hindi na matutuloy ang kasal namin ni Maylie, magbabago bang isip mo? And you expect me to believe that? Gulat na tanong ni Angela. Hindi makapaniwalang napatitig siya sa mukha nito. Are you that desperate, Danny? Magsisinungaling ka para lang maisakatuparan mong paghihiganti? Ganun na ba talaga kalaking galit mo sa akin? What I'm telling you is the truth. Anitong hindi niya alam ang totoong seryoso. Ngunit kung totoo man yun o hindi ay hindi rin siya sasang-ayon. Ayaw niyang manakit ng kanyang kapwa-babae. Ayaw niya maparatang ang isang mga agaw. Kailangan mong tuparin ang pangako mo kay Maylie. Wala akong anumang pinangako sa kanya. Katwiran ni Danny. My God! Naibulalas niya pagkarinig sa huli nitong sinabi. Paano mo nagagawang paglaro ng kanyang damdamin? Kung totoong sinasabi mo niloloko mo lang siya. Maylie, such a nice lady. How could you do that? She'll understand. Patuloy nito. But I don't. And I won't, Danny. Sa palagi mo ba'y maniniwala pa ako sa pagkatapos kong malaman na pinaglalaroan mo lang ang damdamin ni Maylie? Kahit sabi mo pa ngayong mahal mo pa rin ako, ay hindi na ako maniniwala kung nagagawa mong lokohin si Maylie ay higit akong tinuturing mong kaaway. You've got to believe me. Ano pang dapat kong paniwalaan? Pumatlang ang mahabang katahimikan habang naglalaban ang kanilang mga paningin. Please, lumabas ka na. Aniya nang magbawi ng tingin. Baka malaman pa ng mama at lola na nandito ka. Kung ano pang iisipin. Engaged na kami ni Abdul. Pag-aari na niya ako kaya ayokong gumawa ng isang bagay na makakasakit sa kanya. Wala silang iisipin kung hindi ang kaligayahan mo. Nito may kalakip na mas malalim na kahulugan. Ngunit hindi na pinagod pa ni Angela ang kanyang utak sa pag-iisip sa maaring ibig sabihin nun. Ang nais lang niya ng mga oras na yun ay iwanan siya ni Danny at patahimikin. Nang sa wakas ay lumabas ito'y sakalang niya na ibulalas ang kanyang damdamin. Minsan pa iniyakan niya ang alaala ng kanilang nakaraan. Take care of yourself, sweetheart.
Sabi ni Abdul na magpaalam sa kanyang umagang iyong ihatid nila ni Kay sa paliparan. Nagpa siyang kaibigan niyang ituloy na sa bakasyon ng pag-uwing iyon, kaya ang sekretary at 5 personal staff na lamang ang muling makakasama ni Abdul sa pagbabiyahe. You take care, Abdul. I'm always safe here. This is my country. Natatawang sabi ni Angela. Sumang-ayon ito. I'll call you up, okay? Okay. Pagkatapos nun ay siniil siya nito ng halik. Lord, how I wish you'd come with me, Angela. Bulalas nitong bakas ang paghihirap ng kalooban. Why don't you come with me? We've talked about it, haven't we? You have your job to do and I don't want you worrying about me all the time. I'll be fine. We'll see each other soon. Narinig niya na pabuntong hininga si Abdul. May binalingan nito si Danny na nakaupo sa tabi ni Kay. Kung siya lang ang masusunod, hindi siya papayag na sumama pa ito doon. Pero anong magagawa niya? Nagboluntaryo itong siyang magmaneho para sa kanila at hindi naman tumutol si Abdul. Ayaw man ni Angela ay kapansin-pansin agad na nakagaanan ng loob ang dalawa, to the point na ipinagbilin pa nga siya ni Abdul kay Danny. Kung alam lang nitong tungkol sa nakaraan nila ng binatang abogado, ay tsak na hindi ito gagawin yun. I have a gift for you, sweetheart, sabi ni Abdul na nagpabalik sa isip ni Angela sa kasalukuyan. Mula sa bulsa ng Amerikana inilabas nitong susi na office ay isang kotse. What is this? Tanong niya itong nahulaan kung para saan yun. Malinaw nakaukit sa susi ang katagang Mercedes-Benz. It's your car key. Nakangiting sabi nito na para bang nagbibigay lang ng laruan. Actually, yan ang susi ng tiyadeng na binili ni Abdul pagdating namin doon sang araw. Yung sinakyan natin, ang sabi nga niya regalo niya sa'yo yun. Bakit hindi mo agad sinabi? Aniya sa kaibigan at minalingang muli si Abdul. It's a very expensive, sweetheart. I don't know if I will accept it. It's nothing, really. For me, it's just a simple thing. Anitong pinagkibit-balikat lang ang kanyang sinabi. I know, but please, agap ni Abdul. I'll be hurt if you won't accept it. Kapag ganun ang sinabi nito ay may magagawa pa ba siya? Well, what can I say but thank you? You're welcome. Muli hinagkan siya nito. Mula sa sulok ng kanyang mga mata, nakita ni Angela kung paano nagdilim ang anyo ni Danny sa eksena. Dakong 10:00 ng umaga ay lumipad ng private jet na kinalulunanan ni Abdul. Mula sa loob ng kotseng regalo sa kanya ng lalaki ay pinagmasdan pa niya ang pag-iimbulog ng eroplano hanggang sa tuluyang mawala sa kanyang paningin. Wala talaga ako masabi sa fiancé mo, darling, sabi ni Kim matapos niyang sabihin kay Danny na umalis na sila doon. Kung magregalo ng kotse para lang nagre-regalo ng laruan? Iba na talaga mga filthy rich. Galit sa pera? Sinundan nito ng naaaliw na tawa ang sinabi. Talagang magkakuntsaba kayo, ano? Hindi niya sinabi kaagad sa akin na regalo niya sa akin tong sasakyan dahil alam niyang tatanggihan ko. Kanina lang sinabi dahil alam niyang wala na akong choice. Hindi ko naman to pwedeng isauli sa kasa. At bakit mo naman gagawin yun? A gift is a gift. Hindi mo naman to hiningi sa kanya, no? Kusa niya tong binigay. But you know, I'll be back in New York in no time at all. May iwan ko lang ditong sasakyan. Pwede naman tong gamitin ng mama mo o ng lola Soledad mo. Look, darling, huwag mo nang problemahin ang regalong ito sa'yo ni Abdul. Just be happy about it. Tama si Kay, sabad ni Danny. Ang ibang mga babae tsak na maninikluhod, marigaluhan lang ng ganito. Hindi ako isa sa kanila. Maikling pahayag ni Angela at upang matapos ng usapan tungkol doon ay tinanong na lamang niya ang address ng kamag-anak na pupuntahan ni Kay. Sinabi nitong eksaktong address ng kamag-anak nito sa isang posh subdivision sa Quezon City. Kulang 1 oras lang ay naihatid nila ito. Inanyayahan sila ni Kay at antiyahin nito na magmeryenda at pinaunlakan nila yon. Sa gitna ng kwentuhan ay nakala na nakakatandang babae na nobyo niya si Danny, ngunit agad niyang tinama yon. Si Kay ay halos magikisa ng mga kilay. Habang pauwi sa Laguna ay inungkat ni Danny ang tungkol doon. Tila aliw na aliw itong mapagkamalang nobyo niya. Isang bagay na ayaw niyang bigyan pa ng pansin kaya nanahimik na lang siya. Nang mapansing marahil na wala siya sa mood makipag-usap ay nanahimik na rin ito. Malapit na sila sa Villa Soledad nang muli siya nitong kausapin. Napagpasyahan mo na ba kung gaano katagal ka mananatili dito? Tanong nito, bakit gusto mong malaman para alam mo kung kailan mo gagawin ang paghihiganti? Narinig niya na pabuntong hininga si Danny. Maya-may muli itong naging seryoso. Gusto sana kitang imbitahang mamasyal. Alam kong dinamdam mong pagkamatay ng Tito Ricardo. Kaya gusto ko namang aliwin ka. No, thank you, sagot ni Angela. Makaraang magmuni-muni.
Mas gusto ko samantalahin ng pagkakataon ko makakapagpahinga. Isa pa'y may ilang bagay akong dapat asikasuhin sa pag-uwi kong ito. Nang sulyapan niya si Danny ay nakita niyang disappointment sa anyo nito. Magkaganon pa man ay hindi na nito pinilit ang kagustuhan. Nang marating nila ang Villa Soledad ay inabot lang nito sa kanyang susi ng kotse at mabilis na siyang tinalikuran. Habang inihahatid ng tanamang binata, hindi niya naiwasang isipin na nakapanghihinayang. Kung ang puso ni Angela ang kanyang susundin, ay tatanggapin niyang imbitasyon nito at sasama siya dito kahit saan. Pero dapat niyang panaigin ang isip sa pagkakataong iyon dahil kung puso pa rin ang kanyang paiiralin, ay tiyak muli siyang masasaktan.